welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So una nating pag-usapan itong tungkol po sa papremyong inilabas ng Itbulaga for September 3 kanina, 2024. Tumataginting po na 235,000 pesos ang ipinamigay po ng Itbulaga kanina. Samantalang itong It Showtime naman ay 45,000 lamang. Pero at least 'di ba ay tumataas po yung kanilang papremyo araw-araw. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ratings po ng mga non-time show for August 28, 2024. Araw po yan ng Wednesday. So pang 13 po ang Itbulaga na merong 4.4%. Samantalang itong It Showtime sa 5 channel ay 7.7, pang 8. So napakababa po nitong 7.7 sa 5 channel. 'Di ba? Dapat sana mga 9 point something. 'Di ba? Pero still ay nauungusan po sila ng ratings po ng Itbulaga na nasa limited channel lamang at 2 channel lamang po 'yon. Samantalang for August 29 naman, ang nakuha po ng Itbulaga ay 4.2%. Pang 15 po sila, no? Samantalang itong It Showtime ay pang 10 at ang nakuha lamang po ay 7.1%. Mas mababa po kumpara doon sa ratings nila for August 28, 2024. Samantalang, pag-usapan naman natin ang naging post po ni Queen Amber Torres na kung saan meron po siyang isiniwalat sa kanyang naging post. So ito pa lang si Queen Amber Torres ay namigay po ng Mr. Donut. Nakakatuwa lang, no? Talagang nag-share po siya sa kanyang napanalunan dito po sa Itbulaga. So sabi dito, hello po Dabbercats, kamusta po kayo dyan? Today po, namigay po ako ng Mr. Donut sa aming barangay at kakilala. Shinare ko po ang binigay sa akin ng Mr. Donut po. Salamat po sa cake, sa surprise na binigay sa akin ng family ko po. Thank you po Dabbercats TVJ sa binigay niyo po sa akin na share ko po sa lugar po namin. Nag-uulan po pero pinilit po namin ma-share po ang blessing na natanggap ko po, kasama ko po ang kuya na namigay po. Maraming salamat Itbulaga. And nag-react dito si Samantha Rescal and nag-comment nga po dito si Casey Bueno. Sabi po ni Casey, our baby, Queen Amber Torres. So, eto po, ipiplex ko na lang po yung mga picture na binahagi po ni Queen Amber Torres sa kanyang Facebook account. So, ayan po yung mga kahon-kahon na Mr. Donut na pinamigay po niya sa kanilang barangay. And may pa-cake pa po dito na kung saan makikita dyan ang barangay cinema, Child Star of the Year at ang picture ni Queen Amber Torres. So nakakatuwa, no? Ito pa rin yung kapatid ni Queen Amber. Pogi din siya And syempre, pinuntahan din po niya itong ginawa po ng barangay nila para po kay Queen Amber. Ito po ay congratulatory para po sa kanya. Nakakatuwa si Queen Amber, no? Talagang nag-share siya ng blessing. Hindi niya po kinakanya lahat. Nakaka-proud and nakakatuwa dahil bahagi na po siya no, ng Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa binahagi naman po na post ni Big Dad tungkol po sa mga ginagawa niya po, no? Yung paggawa niya po ng mga poster ng Itbulaga at mga Dabbercats natin. Sabi dito, Big Dad layout design for affordable. Sa mga gusto pong magpagawa, gaming logo, gumagawa din siya. Business logo, profile picture, gumagawa din po siya. FB cover photo, brand label design, caricature, realistic image, and more. PM for more info. So, ayan po i-PM nyo lang po si Big Dad sa mga gusto pong magpagawa ng mga sumusunod na ito. Okay? Dabbercats natin yan. Okay? Kaya sana po ay suportahan din po natin siya. Okay? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa inilabas po na statement or write-ups po ng isang article tungkol sa isang show at dating host ng Noontime na kung saan ay ligwak po sa MTRCB. So bakit kaya?
Sabi kasi dito, basahin ko lang ha, binigyan ng X rating at hindi pinayagan ng Movie and Television Review and Classification Board or MTRCB ipagpalabas sa publiko ang kontrobersyal na local film sa Dear Satan, na pinagbibidahan ng aktor na si Paolo Contis. Ayon po kay MTRCB Chief Lala Soto, na patunayang lumabag sa Presidential Decree or PD number 1986 ang pelikulang Dear Satan na naglalarawan sa kabutihan po ni Satanas. It was found to have violative of PD number 1986. It was given an X rating. They have not appealed yet, but it has been found to be violative of the PD 1986. Pahayag po ito ni Soto sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Finance sa panukalang 2025 ng MTRCB at Film Development Council of the Philippines. Sabi dito, I have seen the film. I joined the board. I am offended as a Christian. No, it is not demonic, but it has a different depiction of Satan becoming good, but Satan will never ever be good. Ito po ang naging pahayag ni Chairwoman Lala Soto. Matapos tanungin ni Senator Jinggoy Estrada na nanguna sa pagdinig, ayon po sa veteran na filmmaker at FDCF Chairperson Joseph Javier Reyes, ang pelikula ay bahagi daw ng isang Movie Worker Welfare Foundation workshop script tungkol sa isang bata daw na sumulat kay Santa Claus, subalit nagkamali daw ng spelling at nailagay ang pangalan ni Satan o Satanas. And it was Satan who received her wish list for Christmas. So Satan came to life and went to the little girl and was humanized by the little girl in the process. Lahat po ito ni Reyes. Nangahulugang nagkamali ang spelling yung bata at nabuhay si Satan, and then Satan went to the little girl and Satan was taught love by the little girl. Dagdag pa niya. So yan po, yan po ang dahilan kaya hindi po ito pinayagang ipalabas sa publiko. Kasi nga naman, ang Satan ay never naging good. Hindi ito magiging good kahit kailan kasi masama nga po talaga siya. At isa pa ha, kung hindi ito papayagang lumabas sa publiko, syempre, ang laki po ng lugi po nila doon sa production. Tapos, hindi ipapalabas, 'di ba? So, napakalaking lugi po noon. And sabi doon, narinig ko pa po sa usapan po nila Chairwoman Lala Soto and Jinggoy, kahit umapila po itong production or itong show na to, ay wala po talagang may na-violate talaga sila at hindi po talaga ito pwedeng ipalabas sa publiko. At sabi pa nga doon ay na-offend po itong si Chairwoman Lala Soto kasi Christian po siya eh. Tapos malalaman mo na itong Satan nagpakabuti, 'di ba? Kaya mariing tinututulan po ito ni Chairwoman Lala Soto na never ever magiging mabuti itong Satan. Kaya tama lang po na hindi yan ipalabas sa publiko kasi isipin ng bata na mabait pala si Satan, 'di ba?